ng manok. So ito yung mga naka free range na pinapakawalan natin mga manok. Dito meron dito. Yung mga barako natin, mga lalaki, minsan kasi nag-aaway-away yan. So yan yung mga nakatali. Ayan. Dito rin meron tayo dito. Tapos nandito naman yung baboy natin na mga malapit na mga anak na baboy. Yan, nakatali sa mga puno. Galing yan sila sa free range area, pero pagka malapit ng mga anak, so inihiwalay natin, nilalagay na natin dito para mas safe yung mga anak nila. Dito tayo sa pabo. Halo-halo yung pakain natin. May mais na buo, may yellow corn. Kabila din, bigyan din natin ito na nandito manok. Muron inahing manok to. So ito, mangilan-ngilan na lang ngayon. Yung iba umaalis na, wala dito. Magala na. Yan. So dito halo-halo to. Meron tayong gansa, pabo, may mga manok din tayong mga native chicken. Mga upgraded na manok na rin. Yan. So ito ginagawa lang natin, pinapakawalan din natin sila. So far naman kapag ganito, kahit mais ang pinapakain natin, basta pinapakawalan natin sa open area, no, unlike dito, ito talaga nakakulong pa to kasi maliliit pa. Pero ito nakakalabas yan doon, may butas sila doon. Palabas doon sa yan, sa napakalawak na area dyan sa likod ng maraming damo. So far naman, nakakapangitlog sila sa galon kahit na mga mais. Dahil nga sa maraming insect, may mga sources sila dyan ng mga protina, iba-ibang mga pagkain kasi may mga insekto, may damo, yung mga bunga ng mga prutas, nangalaglag, kinakain din ito mga alaga natin. Kaya marami sila nakain mula sa paligid. Yun yung advantage kayo sa akin nga, mas best pa rin kung mag-umpisa tayo, tingnan natin kung ano yung resources na meron. Yun yung maximize natin. Dito sa amin, dati ito purong damuhan lang yan sa likod, so hindi napapakinabangan sa ilalim ng mga lugar. So ngayon, napapakinabangan pa rin natin kasi may mga alagang hyper dyan na gumagala. So ayan o, pwede tayong makatipid sa pag-alaga ng mga manok, mga pabo. Kung nagtanim tayo ng mga mais, no, actually yung mga dahon nga ng mais pwede rin pakain sa mga kambing yun. So malaking bagay yun talaga pagdating sa farming. Marami tayong pwedeng gawin, no? Medyo makakalis tayo sa gastos kapag ganong nagtatanim tayo. Yun yung base sa observation natin, no, sa paraan ng pag-aalaga natin dito. Ayan, no? Pagala lang yung style natin, magala lang yung mga alaga natin. Tapos may mga pagkakataon nga rin minsan, no, nakaka-harvest tayo sa isang araw sa dami ng mga native chicken natin. Isang araw umaabot ng mahigit isang tray, no, 30 plus na itlog ang nakuha natin. So napakarami, actually hindi nga namin kayang i-incubate lahat na yun. So ang iba nun, pinambibenta namin or pinang-uulam namin. Sa panahon lang na yung parang maglilimlim na yung manok, so hinto mo na yun. Kasi mga native ito, ang normal dito is naglilimlim. Ayun nga lang dati, nagpapalimlim kami, kaya lang nasisira kasi nababasagan. May iba kasi dito nanunuka ng itlog. So ang technique na ginawa namin is nag-incubator. So kapag pang-itlog na araw-araw na harvest, para hindi na agad na basag pa, kasi may iba nanunuka ng itlog. So
nababasag, tapos na ano yung iba, yung imbis na limliman nababasa, tapos hanggang sa na-contaminate na, so wala na, hindi na mapipisa. So yun na lang ang ginawa natin, incubator. So ayan, kaya ngayon marami tayong mga sisiw, no? So dun sa kabila may mga baka, kambing din tayo dyan, meron din tayong baboy. May mga baboy din dyan. So ayan, yan yung ating dito. Sana maparami pa natin lalo at makita natin ba after mga ilang taon na talagang effective yung ating ginawang paraan dito sa bukid, sa dami ng damo. Yung damo, yung kambing, yun yung advantage din dyan. Wala ka na kailangang itanim, kung konti lang naman. So maraming damo, kung marami tayong damo na mapagkuhanan. Or kapag medyo maliit na space at kulang na yung damo, tingin natin, pwede tayo magtanim din ng mga napier grass at kung ano-ano pang pwede natin itanim na ikapakain natin sa mga alaga natin. Yan, dito naman tayo punta sa may parte ng kambingan. Yan, so may mga manok din dito gumagala. Yung mga baboy na nakaparelings dito, tinanggal na natin kasi lapit na mga anak. So hindi na sila pwede dito. Yan yung mga manok natin gumagala dyan. So dito tayo sa may, ito yung baboy. Ayan, may baboy din tayo dito malapit na mga anak. Siguro mamaya or bukas siguro mga anak na to. Mga anak na mo. Pagang-paga na baka mamaya mga anak na to. Tapos dito sa unahan, ang pabo natin nandito na, kakarating sila dito. Pinapakawalan natin. Mga pabo natin gumagala na. So yan kasi yung nila advantage pag maraming damo talaga, kasi kumakain din sila dyan ng damo. Tapos nandito yung mga kambing naman natin. So yung mga kambing hindi pa lumalabas, maya maya pa yan sila. Ayan naman. Tapos may ibang kambing tayo nandun na sa lumang bahay, yung iba nandito. Ayan, sana maparami pa natin lalo itong mga kambing natin. Ayan. So ayan, ang advantage nito is damo, no? Sa umpisa, bibili kang kambing, gagawa ka ng housing, or kung may existing kang pwede silungan nila, makasilong sila doon. So yun yung pinaka-umpisa mo. Pero habang tumatagal, hindi mo na kailangan bilhan ng page. Kung ganito naman na may mga raming damo sila makakain, no, yun yung advantage sa mga kambing natin. No, tulad dito yung area ba naman dito ganyan kalawak na puro damo. Hanggang doon yan, lalim ng mga niyugan, no? So kailangan i-maximize din natin. So, dito sa amin yun yung ginawa namin, maximize. Tapos doon may mga baka dyan, kalabaw. So ganyan natin i-maximize para makatulong din yan sa paglilinis dito sa ilalim ng niyugan. Ayan. So napakaraming mga gumagala dito. Kain ng mga insect, mga damo dyan. Mabubusog din yan sila dyan, bukod dun sa binibigay nating mais. So ayan yung ating dito sa bukid. No, actually ako dati employee din ako, no, nag-a-apply ako lang. May trabaho ako, matagal din ako sa trabaho, may 10 years sa isang kumpanya, 10 years sa ibang mga kumpanya pa. So siguro akong total na nasa mga 11, 12 years din total lahat, kasi sa ibang kumpanya medyo maiksi lang ako dun. So na-realize ko na sa bukid naman meron naman tayong space na pwedeng paglagyan, although hindi kami may-ari dito, lang kami tenant, no, o katiwala lang kami dito for so many long years na, kasi lolo ko pa lang yung pinakakuha nila dito dati. Tapos umabot na sa generation nila mama, tapos ako, si mama ko dito na pinanganak, no, so ako umabot pa sa atin. So itong area na to ginawa lang natin since puro niyog at medyo matagal nga ang ani ng niyog. So hindi talaga mabubuhay ang farmers dito kahit malawak. Tapos minsan lang mag-harvest ng niyog. Ayun ay lang, parang sideline na lang yung niyog halos. Ang ginagawa natin, maximize natin. Nagtrabaho ako, nag-ipon-ipon ako hanggang sa nakabili ako ng pang-umpisa. So doon kami nag-umpisa din mag-alaga nitong mga hayop. No, so yun yung ginamit nating puhunan. So habang tumatagal naman, so far dumadami-dami na rin sila. So nakakabenta-benta na rin kami actually. No, so malaking tulong din talaga. Ang ginawa ko naman nung una, hindi ako yung direktang resign tapos nagganito. Ang ginawa ko nung una, naghanap po na ako ng other source of income. So tulad nung binablog ko itong mga alaga namin, yun yung pinakauna kong ginawa dati sa umpisa, no? Pero may, siyempre bumili muna ako alaga, no? Ilang kambing pa yun dati. So yan, binablog ko rin, tapos inaalam ko yung pamamaraan doon, sinishare ko din.
So hanggang sa gumana naman yung vlog, nagkaroon tayo ng mga subscribers, mga followers. So ayan, tinutuloy-tuloy ko na. Tapos nag-alaga kami ng hayop hanggang sa yung inahin namin, yung mga biik na umpisa namin dati para gawing inahin, nung mga anak na. So doon naman, nag-focus na rin kami dito. Noong nag-umpisa ng mga anak yung mga inahin, so pwede na ako makabenta mga biik. So ganun yung ginawa ko. Tapos nakaipon-ipon na rin tayo in case na kung gusto pa nating mamuhunan. So yun yung ginawa ko para medyo malit na yung risk, no? Kasi bigla-bigla tayong pumunta dito nang wala pa tayong ka-idea or wala pa talaga tayong puhunan, no? So medyo mahirap din actually. Kasi lalo na kung nasanay tayo na lagi tayong may pera, no? So dito yun yung ating ginawang technique. So ayan, may mga alaga tayo. Tapos gumamit tayo ng mga resources meron dito, mga kawayan, mga kahoy, yung mga ginamit ka natin dyan, o mga hindi yan mga yung talagang good lumber, no? So may mga ano yan, yung mga balat ng niyog, no? Yung mga, kasi dati matatanda na yung mga niyog dito, meron din mga binibenta yung may-ari, so kinukuha natin yung mga ganyan, so ginagamit natin dito. Tapos yung mga round na mga kahoy yan, nagamit natin pang haligi. So ayan yung ating paraan din. Tapos bumili ako mga yero, murahin lang yan, yung mga murahing klaseng yero yung ginamit natin dyan. So yan yung advantage din kapag mag-umpisa tayo, dapat merong mga resources na kung ano yung resources natin, yun yung ating tutukan, doon tayo mag-focus. Okay, sa akin yun yung nakita ko na kahit paano hindi naman kami napagastos sa sobrang malaki, no? Dahil yun, gumamit tayo ng mga resources na meron, tulad dito mga damo, mga alaga natin dyan ay talagang napapakinabangan nila yan. So yan yung aming simpleng paraan din dito sa bukid. At muli po, maraming salamat po.